Kinakabahan ka talaga 'pag may sumusunod sa'yo katulad ni Naku! Rodil, ayan, si Bato. Sino ba naman Naku! hindi kakabahan sa katutak na buntot ang, Naku! sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan, sino ba yung, cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy? Na Bahala ka na, magaling ka na sa DCRH sa blind item. Alam na ninyo. alam na yun. Ninyo yan. Kayo pa. Grabe, no? Sinusundan daw si Robin Padilla. Wala na daw eleksyon sa 2028, nako! At extended daw si Marcos ng 3 taon, nako! Ganyan po sila katakot na takot kay VP Sara Duterte. At dahil wala po silang pambato sa 2028, kakancelin na daw yung eleksyon. Yan ho ang pahayag mismo ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Nako. Alam mo naman si Senator Amy Marcos bakit medyo medyo legit po yung kanyang sinasabi dahil siya may mga koneksyon sa Malacanang dahil nga po nandun yung kanyang kapatid kaya nga ho naririnig-rinig sa mga ilang congressman sa ilang mga mambabatas. Nako. Kaya pala daw di umano galit na galit sila dito kay Bato dahil sa pagbago ng leadership sa Senate malamang sa malamang hindi mapasa yung pinagpaplanuhan nila, yung masamang plano nila na no election on 2028. Kaya pala, unti-unti nilang inuubos ang lahat ng mga kaalyado ng taong bayan. Mga kaalyado dyan sa kampo ni Cayetano. Inuubos sila, unti-unti nila yan. Ngayon, si Jinggoy. Tapos sa susunod, sino na? Si Escudero. Sino sa susunod? Si Villanueva. O, sino susunod? Yung magkapatid na Bilyar kasi maraming negosyo. Nagbabayad kaya ng taksyon? Aba, huwag ganon, Banat Bay. Nagbabayad naman, ikaw naman, Banat Bay. Hindi, kasi pag may mga negosyante, yung kagad yung iniisip natin di ba? O, gayon pa man, isusunod daw yun. Pagkatapos nun, sino? Si Bongo. Nako. Abay, wala na natira. Animal yan. Yung dalawang magkapatid na lang ang natira, si Cayetano, tsaka si Senator Alan at si Senator Pia. At gagawin nila yan ng mabilisan. Mukha nga ang bilis Bakit? Ang bilis kayo na naglabas ng pugante na daw si Bato. Kahit sinabi na ng Supreme Court na magdidesisyon sila sa 26 ba yun o 27? Magdidesisyon sila sa kaso ni Bato. Abay, inunahan na ng DOJ at sinabing, abay, by hook o by crook? O by hair without hair? Yun daw anyway. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan Mga kababayan, ito lang, may tanong lang ako sa inyo May tanong lang ako sa inyo. Abang kayo nanonood dito, anong ginagawa ninyo? Kasi marami daw nanonood dito ang ginagawa nila sa umaga ay sila yung nagbabati ng ng itlog for breakfast. At nagluluto ng sinangag na kanin. Masarap niyan. Miss na miss ko na yung sinangag na kanin. Yung mamantika, yung babara sa mga ugat-ugat mo, yun. Di po kasi tayo nagkakanin. Pasensya na mga kababayan, namimiss natin yan Joke ka dyan, joke. Parang di totoo anyway, yun na nga pag-uusapan natin Kaya pagkano dyan, isulat nyo anong ginagawa ninyo habang pinanonood nyo to. At habang pinanonood nyo to, anong petsa at asang kayo? Kasi marami na nanonood dito, taga ibang bansa. Marami, dami Ang dami nagko-comment yan. Taga Timbuktu, taga Zimbabwe, mga ganun Dami daw Taga saan po kayo ba nanonood? Hindi, marami tayong dyan Marami tayong banateros sa Europa. Mga banateros natin sa Europa Kamusta na yung dyan, lalo-lalo na sa Italy? Kamusta na yung komunista dyan? Hindi, meron kasing humahalo dyan. Huwag niyong kakalimutan, mga taga-Italy May humahalo sa inyo dyan na komunista. Yung inaaway ako. Yung sinabi ba naman, nagtatanong ako, pambihira. Trabaho natin yun Hindi naman kayo makakapagtanong ng maayos itong komunista na to. Kasi itong mga komunista sila. Yung mga kababayan nating follower ni VP Sara Duterte, makakapagtanong na maayos yan. Pero yung mga komunista, hindi naman kayo magtatanong na maayos nung tinanong natin si VP Sara Duterte, pinaalis ako nung animal na komunista na yan, yung matangkad. Huli-huli ka.
Oh. Anyway, ganun talaga buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, sa bawat organisasyon, sa bawat grupo, nahahaluan ng hudas. Sino ba nagsabi na walang eleksyon at anong gagawin nila? Oh, eto, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Pasok. Senator. Sa mayorya. Kaya Wait. si Lito, Tiropi, Jinggoy, il-expend na muna namin yung sarili namin. Pero talagang kakaiba itong nangyari sa Senado. Siyang linutsog kami ng NBI. Ano naman yan? Ayan. Anyway, bago natin pag-usapan yung paglusob, Senator Amy, ha? Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas. Yon. Yung maghuhudas sa amin. Yon. Dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid Matatag, na solid ang Yun. 13 senators namin sa Solid na solid, palakpakan. Chis Escudero, solid tayo ha. Huwag kang mabibitaw. Jingo Estrada, solid tayo. Huwag kang bibitaw. Hoy, kumare, huwag kang bibitaw. At saka syempre, yung iba pa, sino ba? Kayo mga nababalita, alam naman natin, si Villar, yan. Huwag kayong bibitaw, ha? Kayong dalawa dyan. Stay put lang kayo dyan. Kung hindi, naku po, susumbong kayo sa tatay. Pag kayo bumitaw, naku, yari kayo sa akin, ha? Huwag kayo bibitaw dyan. Hindi, kasi yung iba, ano naman yan eh. Syempre, alam naman, hindi naman bibitaw yan si Bato, si Pia Cayetano, at saka yung si Bongo, tsaka sino pa ba? Si Senator Robin. Hindi yan, talaga solido. Tsaka si Marcoleta, o si Senator Amy. Yung the rest, yun yung medyo nanggaling sa ibang partido. At alam naman natin, hindi sila yung talagang Duterte. Pero gayon pa man, para sila sa bayan, kaya sila naandi dito. Kaya palakpakan natin. Hindi, totoo naman. Alam mo, pag ikaw nasa bayan ka talaga, dito ka talaga papanig eh. Kasi alam mo, tinatarantado talaga tayo ng gobyerno ng to. Alam talaga natin na ginagago tayo. Diba? Mantakin mo. Ito ha, tinan mo to. Makinig kayo. Isipin mo mga kababayan ha. Sa dami-dami ng i-issuehan ng warrant, ididemanda. Sino? Oh. Una, nilabas yung kay Jinggoy. Putang ina ni isang Sorry. Si Masen. Hindi, di ba, isipin nyo to. Makinig kayo mabuti. Ang sa flood control, sino dinemanda? O, si dating Senador Bong Revilla. O, di ba? Mantakin mo ha, ang tama nga yung sinasabi ni Sir Jack taga Cavite. Pero yung flood control na binibintang sa kanya, Bulacan. Anong katarantaduhan yon? Di ba? So, napakalabo, di ba? So, doon pa lang malabo na. Ngayon, si Jinggoy. Oh. Di ba? Isa pa yan. Bakit kanyo? Kasi, nasa majority yan. Oh. Bakit? Ang hindi natin maintindihan ito. Sa dami ng kontraktor na kongresista na ang dami nilang allocation. Mantakin mo, congressman ka. Nag-allocate ka. Tapos ikaw pa yung kontraktor. Tapos hindi ka na demanda. Pasensya na po, pero medyo matinding kalokohan ho yan. Sana kung ang dami yung kontraktor yan. Sino ho ba nagsabi? Kami po ba? Kami po bang mga Duterte, nasa sa side ng Duterte? Hindi ho. Mismo yung presidente ninyong sinasamba ninyo, sinabi na maraming kontraktor. Pinangalanan niya yung mga kontraktor. ICC mismo, ICI nagsabi mismo ng mga congressman na kontraktor. Pero hindi kinasuhan. Mantakin mo, ikaw na yung nagbigay ng allocation, ikaw pa yung kontraktor, ikaw pa yung hindi nakasuhan. Yung mga bintang-bintang lang na mga opisyal ng gobyerno, syempre, pambihira, eto ka. Eto tingnan nyo to mabuti Ikaw taga-gobyerno. May kasalanan, nagnakaw ka, aminado ka, nagsoli ka ng pera. Tulad ni Bernardo, Yusek Bernardo, taga-DPWH, umamin siya. Nagsoli siya ng pera. Tapos ngayon gagawing state witness. Tapos
aba, ituturo yung mga nandun sa kalaban ng administrasyon. Hindi ba obvious yun? Hindi ba obvious yun na tangina inutusan ka? Inutusan ka na ituro yung mga nasa kalaban, tapos ikaw, libre ka na sa pananagutan. State witness ka na. Oh, di ba napaka-obvious naman po niyan? O, ganyan nung ginagawa dito sa ating bayan. O, kaya nga, bakit? Bakit inuubos ang kalaban? Ito ang dahilan. Itong sinasabi ni Senator Amy. O, pasok! Mayorya. Kaya lang, maya-maya, kinugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Naku po, Bago patay pa tayo pala dyan. kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, Nako. may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon, ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante na kinakailangan daw kung hindi daw at hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala ngang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasana nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension. Grabe, oh. Extension. Lokal na posisyon na lang. No election sa national. Oh, hindi ka ba papayag? Bakit? Senator ka. Madadagdagan ka, hindi ka na kailangan gumastos. Remember. Hindi kasi valid yung logic na, hindi, mananalo naman mga kilala naman kami. Yung sa minority. Hindi yun. Ang issue dyan, yung gastos. Tandaan ninyo, di ba? Ang sabi nga nila, for you to be able to have a chance of winning, you have to spend at least 500 million to be a senator. Ganun sa Pilipinas. Saan mo ngayon pupulutin yung lintik na 500 million na yan? Di ba? Mamamalimos ka sa mga negosyante. O, mahihirapan ka, trabaho yan, mahirap yan. Mag-iikot ka. O, malaking benepisyo sa'yo pagka no election. No election? Aba, extended version. O, matindi po yan. O, kaya nga, yan yung yan yung binabargain doon sa mga pinalilipat sa kabila. Dito sa kampo ng administrasyon. Para pag kayo lumipat, extended kayo for 3 years. Less gastos yan. Malaking bagay mga kababayan. Hindi biro ang 3 years. Yung gastos na maliligtas nila dyan. Tuloy. Ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makasakbo at disqualified na si VP Sara. Yon. Alam mo naman si VP Sara Duterte, bata-bata pa yan di ba? Gagawin daw 50 years old ang default. Para bagang 49 pababa o 50 pababa. Hindi, 49 pababa. Hindi pa pwedeng tumakbong presidente. Kailangan 50 pataas. Hindi pa aabot si VP Sara Duterte doon. Ganon nila winawalang niya ang eleksyon natin. Ganon nila wawalang niyain. To the point kasi, ito kasi yan wala talagang panlaban kay VP Sara Duterte. Number 1, ayaw talaga ni Leni Robredo. Ayan, naririnig ko dun sa mga talagang malapit sa Robredo camp, ayaw talaga niya. Gusto niya munang ayusin. At pangalawa, hindi po kasi united ang Pinklawan at Dilawan. Totoo ito. Ito, nadidinig ko ito sa mga natin, sa mga talaban natin. Diyan sa palipaligid. Hindi po kasi united. Meron pang girian. As a matter of fact, si Leni Robredo bilang Pink at yung mga Dilaw, merong hindi pinagkakasunduan. Kaya, ayaw na lang muna ni Leni Robredo. Although they will support each other just in case somebody run from their camp. Pero, hindi talaga sila yung united as tulad ng Duterte
camp na talagang Duterte yan. Yung Duterte brand of leadership talagang united. Sa kanila, hindi daw. And because of that, ayaw ni Leni Robredo. Isa sa mga dahilan. Ewan ko kung ano yan, pero yan daw ang dahilan. Na isa sa mga dahilan kung bakit ayaw tumakbo. Ngayon, itong ang siste dito. Dahil doon, wala talagang gustong tumakbo under the flagship, under the side of Marcos. Kasi nga alam nilang suicide 'yon. Alam nilang suicide 'yon dahil sa totoo lang, may gusto kay Marcos siguro mga 5% na lang ng mga Pilipino. Tapos yung 3% doon bayad pa. Yung mga vlogger nila, yung vlogger nilang naglolokohan. Kasi meron silang pinuno na vlogger dyan na scammer. Yung hingi ng hingi. Hindi ko na sasabihin kung sino yung hingi na yon, scammer yan. Ang dami ng in-scam yan. As in siya yung namamagitan between the politician. Mahilig yan na name drop na mga politician from the Marcos side. Tapos siya yung kickback. Tapos, barya lang ibibigay dun sa mga iskwami niya na mga vlogger. Alam mo kung bakit. Kasi iskwami naman yung mga yan Satisfied na sila sa mga barya. Niloloko sila nung isang yon. Hindi nila alam yon. Yan, kilala na yan. Booking na yan na nanloloko. Tapos, yung iba naman yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yon. Kaya nga papansinin mo, hindi sila ganun kasi nga, tingnan niyo yung mga vlogging nila, bobo. Alam niyo kung bakit? Kasi parang ganito yan may proyekto ang gobyerno. May kickback yung congressman. May kickback yung secretary. May kickback yung USEC. May kickback yung nag-allocate na politician. So, yung magagawa, sa tingin ninyo magagawa? Ano na siya? Parang substandard na. Ika nga. So, pag substandard na yung magagawa, parang katulad din ng mga vloggers ni Marcos. So, yung middleman nila kumikickback. So, barya na lang yung natitira na ipamimigay doon sa mga vloggers. Tuloy, puro iskwami yung mga kinukuha nila. Ito na lang, walang bobo to, okay lang yan. Papayag to sa ganitong amount kasi bobo naman to Ganun sila. Dahil nga sa ganun, kita ninyo, wala na talagang wala nang naniniwala sa kanila, wala nang panlaban si Marcos. Wala na talaga. Walang lalaban kay VP Sara Duterte. So the best way niyan, extend the term plus dagdagan mo yung edad para hindi umabot si VP Sara Duterte. Tapos, yun na. Dali na. Galit ang Pilipinas sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma diyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian, wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot Patay sila tayo dyan. Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ng guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya
talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung Solid 13, magulo sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yun daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi Lola, balita. kasi nga, Okay. gipit na gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-maya may pigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. Ala. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, siyempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Nako. Rodil. Ayan, si Bato. Sino ba naman Nako. hindi kakabahan? Sa katutak na buntot. Nako. Na sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy? Bahala ka na, magaling pedo sa DCRH sa blight eye. Alam na ninyo. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Grabe, no? Sinusundan daw si Robin Padilla. Hindi, alam mo, normal yan. I mean, hindi ko sinasabing normal in a sense na normal. Pero normal sa administrasyon yan. Yung mapraning. Alam mo naman, pag may tama, praning talaga yan eh. Oo. Talagang binabantayan. Kasi parang bagang ang dating sa kanila, talagang kalaban at si Bato. So kung sino man ang tumulong kay Bato, ano na rin yan, kriminal na rin. Parang ganun eh. Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nakipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat? Basta yung isa doong pwedeng maghudas gagawing Senate President. Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato. Yung isa pa, kung ano-ano pang mga kaso. Kaya't tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin. At nakaka-nervyos nung Lunes, yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi palsan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung con-as na yan at yung pagpapahinto. Morning again. Ayan, mukhang mahina ang nasa Ilocos po ba kayo? Mahina ba ang signal natin sa Ilocos? Hindi, nasa Makati lang ako. Nasa signal sa Ilocos, basta walang bagyo. Anyway, so ang pinag-uusapan natin kanina, Senator, ay bago tayo naputol ay yung nangyayari sa Senado. Pero nasaan ka nga ba? Ay, sabi mo, Yun. under attack, sinalakay ang Senado. Nasaan ka ba nung magkaroon ng putukan, Senator? I mean, nasa loob ka rin ba ng Senado? Wes, talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yon. Nung nagkagulo, May 13 yon. Pero nabumpisa talaga ang tensyon nung May 11. Nung dumating si Bato, tapos isipin mo ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa sa pasukan ng Senado. Rinestling si Bato. Ang kapakalalakas ng love, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakil-takil siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog ba yung isang tauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit yan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin. Yung Sarento, si Terence Lim, bugbog sirado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandyan kami. Ito kasing laging kinakalimutan ng iba nating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi lamang na OA naman kasi yung naging reaction daw ng USAA. Bakit nag-warning shot? Diba? Yan yung yan yung script nila. Hindi naman dapat mag-warning shot. Unang-una, NBI kami. Unang-una, naka-uniforme kami. At hindi, ito yung matindi. Nilagpasan ni Remulla, ni John Vic Remulla, yung kwento na kung saan sinabi ni Aplaska na
after the verbal, tsaka nag-warning shot. Verbal muna. Sinundan niya yung protocol eh. Oh, at the same time, tsaka siya nag-warning shot. Ngayon, sabi niya ba, napaka exaggerated naman kasi bakit nag-warning shot. Remember, may nangyari nung Lunes. Bago natin kakalimutan yung nangyari nung Lunes. May precedence ho. Ano ba nangyari nung Lunes? Ultimong yung senador. Pinigilan. Nakipag-wrestling. But when you say kasi wrestling, hindi ibig sabihin yan yung literal na wrestling. Kasi if you remember, Jacob wrestled with God. Okay? Hindi ibig sabihin yan bumaba ang Diyos, nakipag-wrestling ng ganun. Di ba? Hindi ibig sabihin nun ganun. Ang ibig lamang sabihin, nung pag-wrestling niya, pumalag si Bato kasi pinigilan na siya, hinawakan na siya. So pumalag siya. Hinabol. Ibig sabihin, ganun katindi yung desperasyon ng NBI para kunin si Bato. To the point, makikipaghabulan. Kasi, una, pumalag na siya yung senador eh. Di sana, tawag muna sila sa boss. Boss, paano yan? Pumalag eh. Hindi na namin umakyat na. Hindi eh. Pinasok sa loob ng Senado. Saan na lang bumitaw? Yung papasok na ng pintuan. Ng plenaryo. Doon na lang bumitaw. So, yan, number 1. Number 2, meron silang binitbit, binugbog, at muntikan ng isakay. Muntikan ng kidnapin, yung isang usaa. Ibig sabihin, that's how violent they can be. Talagang bibit-bitin nila, bubugbugin nila. Ganun. So with that kind of precedence, with that kind of experience nung Monday, and now, they're fully armed. Remember, there is a CCTV. That CCTV na pinakita ni Remulla, although chap-chap yun, o splice, yung CCTV na yun, nakita ng mga usaa. Nakita ni usaa na, how do you call this? Si Aplaska. Ang sabi nga niya ang sabi kasi niya, bakit di ka kasi tumawag sa NBI para tanungin? Abay, baligtad. Tarantado ba kayo? Dapat, yung NBI ang tumawag kay Aplaska. Aplaska, nandito lang kami sa labas. Pinababantayan ng GSIS. Kaya lang, sabi nga nila, afterthought na yon yung babantayan yung at ginawang ano to, nanakawin ng mga senador. Biro nga ni Senator Amy. Nanakawin namin yung painting. I mean, ang dapat nakikipag-coordinate ay hindi yung tao na naandun. Yun ay reaction na eh. O halimbawa lang, ito nga example ni pangalan nito, ni Senator Cayetano. Sabi niya, gawin niyo yan sa Malacanang. Pupunta yung SWAT. Halimbawa lang, pupunta yung mga SWAT sa labas. Without coordinating with the PSG. What do you think will happen? Tapos, nagverbal sila. Sino kayo? SWAT kami. Umalis kayo dyan. Baba nyo yung mga baril nyo. Umalis kayo dyan. Anong ginawa? Pumorma. Buti nga, winarning shot pa sila eh. Imagine nyo yung scenario na yun the same thing. Lipat natin sa SC, sa Supreme Court. Sa Supreme Court, sa labas. Nagdatingan yung mga pulis. Sabi ng mga pulis. May mga baril sila, may mga bit-bit. Madami sila. Hindi sila nakipag-coordinate sa security ng Supreme Court. Biglang tinanong sila, sino kayo? Hindi kayo nakipag-coordinate. Pulis kami! Umalis kayo dito, hindi kayo nakipag-coordinate. Walang coordination yung boss nyo sa amin. Kasi remember it happened many times. Di ba nakikita natin enkwentro ng NBI at ng PNP? Kasi parehong operation, hindi nag-coordinate. Kaya nga iniiwasan na yan eh. Nangyari na yan, recent, di ba? Yung nag-barilan sila. Kasi nga, there was no coordination. Sino dapat ang mag-coordinate? Yung pupunta doon sa lugar.
Abay dapat, SWAT ka, pupunta ka ngayon sa Malacanang kasi pinababantayan sa inyo ng NCRPO. Halimbawa, NCRPO nagpapabantay o bantayan nyo yung Malacanang sa labas. Di ba dapat makikipag-coordinate yung NCRPO tsaka sa PSG commander? Sasabihin niya sa PSG commander, may info kami, may intel kami na meron tatai sa labas ng Malacanang. Babantayan namin. Tatawag ganyan siya sa PSG, sasabihin niya, oy, magbabantay kami dyan sa labas kasi merong intel kaming na-receive. It's not the other way around. May instance, eto nga aside from that, meron pang nangyari nung Lunes na nambugbog sila. So, hindi OA ang reaksyon ng USAA. That's my point. Sa loob ng Senate President's Office, pagka inaambangan namin yung articles of impeachment. Gusto kasi namin gawin na kaagad. Ayaw namin upuan. Inaantay namin. Darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami kasi nagpuputo ka na. 2 pinto lang. Tama yung sinabi ni Senator Pia. Kasama kaming lahat Andun kami. Nagkakaukus tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila, pero may nangyari na May nabugbog na sa kanila at meron ng duguan nga na senador. Kaya talagang hyper na kaming lahat noon. Tapos, nagsipasok, nagbabarena pa ng paler galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Pihirang buhay to. Binutas yung paler, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila doon sa loob. Full arm, full gear. Naka-tactical gear sila, naka-long arms, nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Aplaska, na umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila, biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung kanilang armas, nagpaputok din. Kaya nagpaputukan. 44 ang basyo na nakita. Ganun katindi. At hindi ako maniwala na nangyari ito sa Senado. At ang lapit-lapit namin, hindi biro talaga. Tapos sabi, nakakitang-kita kami. Isipin, Ano nangyari? kami sa ilalim ng mesa, patay yung Maraming makakadaga. Itong pinagpari, grabe ang NBI talaga. So, kayo ma'am, sumuot din sa ilalim ng lamesa, nagkaputukan na, dumapa rin kayo doon, ano? Internet. Ayan, oo nga, Senator. Senator, pati kayo po ay sumuot sa ilalim ng lamesa nung magkaputukan? Na naman. Yung internet doon. Ayan, internet. Internet. Bakit mahina? Ayan na. Okay, Senator Amy, nung nagkaputukan, sumuot din kayo sa ilalim ng lamesa? Ayan na, babalikan natin mabigyan Senator Amy Marcos. Ayan na, Senator Amy, sige. Ayan. Kayo ba nung nagkaputukan, sumuot kayo sa ilalim ng lamesa? Dumapa kayo doon? Oo, kasi sabi sa kanila, sabi sa amin, lie low. So lumayo talaga kami sa kuan. Lumayo kami sa bintana, pinatay yung ilaw. Yung iba, katulad ko, talagang yumuko ako, nandun ako sa lamesa, at nagsuot na ako ng bulletproof. Talagang pumasok na yung security. Sabi, ma'am, mag-bulletproof ka na, putukan sa labas. At si Joel naman, pilit kaming kinakalma. Sabi ni Senator Joel, huy, taga-Bukawi ako, fireworks lang yan. Sabi namin, huy, tumahimik ka, ang lakas-lakas, ang lapis-lapis. Ano ka ba nung bandang huli? Sabi nga niya, iba na to. Ayun, tapos umiiyak na, nagsisigawan na yung mga media sa labas at pati yung mga secretary and staff. Ayan, Ayaw tapit talaga na may nangyari, hindi namin dinededma. Ewan ko ba, bakit sinasabi dinededma namin? Paano kami na magdededma? Lahat kami PTSD. Ito, issue ng DEDMA. Importante natin pag-usapan ito kasi may nagsasabi, mali lang daw intindi ni Pia Cayetano na sinabi ni Risa Ontiveros. Alam mo, hindi ho,
kahit ba, pagbali-baliktarin nyo, mali pa rin talaga yung sinabi ni Ontiveros. Bakit? Ano ba sinabi niya? Parang ang sinasabi niya, binabaliwala ngayon. Parang everything is normal. Kasi yan yung script nila eh. Remember, they have a script na bakit daw tumatawa pa doon sa mga picture after the siege. So, tila ang pinalalabas ay, ano po, tawag dito, drama stage. Yan yung pinalalabas nila eh. Yan yung kanilang propaganda. In-stage lang yan para makatakas si Bato. Tama, mali. Di ba? Kaya ngayon, ang akusasyon, naglalabasan yung mga picture, bakit nakasmile kayo after nyo ma-siege, malusob? Alam mo, hindi naman, yung picture can have different meaning. What if nung nagpicture, sandali, picture muna tayo. Di ba, para kayong tanga? Even if after the siege, even if something happened, hindi naman ibig sabihin na, tara, selfie muna tayo. Kung ano yung atmosphere ngayon, ganun tayo dapat, Dapat malungkot tayo, Hindi, di ba? Kahit pa paano, you would try your best to smile. Kasi may mga picture doon na nakasmile si Cayetano, tapos nandun si John Vic. Alam mo yun, una-una alam mo, if you would really meet SP Cayetano, si SP Cayetano po, napaka-ano niyan positive sa buhay. Kasi nga po, Christian siya, so ang pananaw niya sa lahat ng bagay, yan po pinahintulutan ng Panginoon at hindi dapat mag-worry. Although, there are times that you would have to be worried. Ganun kasi ang buhay. Di ba? Ang buhay parang si David. Alam niyo si David? Si David, happy yan Very passionate yan Si King David ng Psalm, sumulat ng karamihan doon sa Psalm. Ano siya masiyahin, di ba? Sumasayaw nga siya, ganyan. Pero there was a time na nagreklamo rin siya sa Panginoon nung hinahabol na siya. Nagtago siya sa cave. Pero sometimes you would realize kasi that emotion is just an impulse. Yung reaction mo doon sa pagkakataon. But eventually, pag nanalangin ka from your heart at ano mo yung Panginoon, doon ka marirelax 'Di ba? Kaya nga 'di ba, sabi doon, do not worry, do not be anxious, but in everything by prayer, thanksgiving, and God's peace. Yan yung mahirap unawain ng mundo na to. Na amidst all what is happening right now, yung hirap ng buhay, yung trabaho, pagpapagod, you can smile. 'Di ba? You can have peace. Kaya nga 'di ba ang tawag dun sa ibang mga Christian si Raulo? Kasi, ba't ka nakatawa? May cancer ka na nga. Bakit ka masaya? Kasi when naiintindihan mo that God has a plan, you can smile. You can have peace. Kasi if galing sa Lord, dapat ka mag-smile. Dapat kang tanggapin mo na lang. Oo, sa simula, medyo mayayanig ka, pero makakatawa ka. So yan po yung script nila. Ang script nila, parang walang nangyari. And that part na parang walang nangyari, yan pumutok si Pia Cayetano. Sandali, hindi para sa amin parang walang nangyari, kaya tayo nagtuloy-tuloy. Kasi ngayon, papansinin ninyo ibang-iba ang response ni SP Cayetano sa ina-expect natin. Na dapat mag-retaliate. Ako rin, kahit ako Yun ang ina-expect ko di ba? Kaya nga yung video ko kahapon, yun din sinabi ko Dapat mag-retaliate, dapat mag-revenge, dapat magalit. Yan talaga Kaya lang, kung papansin ninyo, yung tao prudent pagdating sa ganyan, sa leadership. Hindi siya, hindi siya natitibag. Hindi, tuloy natin tong impeachment. Monday, nag-convene ng impeachment court. Tuesday, ayusin natin yung mga committee heads. Di ba? Sunod-sunod na, trabaho na. Kasi alam mo, yan si SP Cayetano. Trabaho iniisip.
Ngayon, nami-misinterpret tuloy siya nitong Ontiveros ito. Bakit parang wala nangyayari? Epal kasi. Bumigay tuloy yung kapatid ni SP. Hindi sa walang nangyari. Kaya lang, people are expecting more from us na magtrabaho. Kasi ganito ganito makakatarantado yung mga demonyo na mga traidor sa bayan. Ganito sila kakatarantado. Pag diniscuss yung hearing, ang sasabihin nila, ang dami pang trabaho, dapat ayusin. Wag na, tsaka na yung hearing dyan sa NBI, tsaka kay Bato. Ang daming trabaho. Oh, di ba? Ganyan sila eh. Pero, pag hindi nag-hearing at nagtrabaho, bakit parang walang nangyari? Oh, kasi nga, you just... Bitter kasi kayo. Yun lang yun. Bitter kayo na naagawang kayo ng leadership sa Senado. Do you understand? Ganyan kayo ka-bitter. Lahat na makikita ninyo doon sa tao masama. Gusto mo example? Ganyan ka-bitter yung mga iniwan. Totoo yung mga iniwan ng jowa nila. Ganyan sila ka-bitter. Pag nag-sorry yung gagalit. Pag nag-move on, bakit ang bilis mo mag-move on? Yeah, ganyan eh. Pero pagka hindi nag-move on, mag-move on ka na. Bitter kasi. Yan si Ontiveros, bitter yan eh. Ang sabi ni Director Melville Matibag ng NBI, Senator Amy, kaya daw sila nagpunta ng Senado, ayan, nakausap din natin si President Vic Veloso ng GSIS. May mga tao doon na naka-G-Hub doon sa building nila sa GSIS. Kaya doon humingi ng tulong sa NBI. Nakakatawa naman sila yung Yun daw ang dahilan? Porket naka-G-Hub? Grabe naman diskriminasyon yan. Grabe naman. pag-usap sa amin, nandun na pala yung mga NBI nung umaga pa. Nung May 11, nandun na sila. Wala pang GSIS sa Excela. Nung May 13, umaga pa lang, nag-aaligid na sila. Yung sulat yung sulat ni GSIS, too late na hero naman eh. Halatang halata eh. Alas 4, sabi ni Presidente, pinalayas na niya yung NBI. Pero alas 5 lang dumating na nagpapasaklolo yung GSIS at nanakawin daw yung painting nila. Nakakatawa naman sila, napaka-late. At wala namang binanggit na painting na ipagtatanggol at may tangkang nakawin. Wala namang ganun eh. Parang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng PONAS. No. Agree ako dyan. Mahina kayo sa communication. Alam mo kung bakit? Hindi kasi kayo nagbabayad. Oh, which is good. Di ba? Kasi yung kabila nagbabayad. May mali-maleta sila eh. Kaya kita ninyo, aktibo, pati yung, pansin ninyo, iisa kwento at paulit-ulit yung media. Kaya nilang bayaran ng media eh. Kayo kasi hindi kayo nagbabayad ng media. Oh. Subukan nyo, hindi, ito. Bakit mainit ulo ko dyan? Kasi yung mga, pasensya na, excuse me pwedeng takpan nyo muna yung tenga ng mga anak ninyo ngayon makikinig sa part na to. Please lang, mga 1 minute, okay? Pakitakpan yung winading ako na kayo Kasi yung mga putang inang bayarang media na yan, yung mga pukinang inang mga media na yan, sa totoo lang, dati dirindiri kayo kay Marcos. Dati lahat pinagbibintangan nyo, diktador, magnanakaw, lahat. Ngayon, pukinang ina ninyo, porket nakatanggap kayo ng maleta, kulang na lang, dilaan ninyo yung tumbong ni Marcos. Yan ang katotohanan. Huwag kayo magmaang-maangan. Dati dirindiri kayo eh. Ngayon, putang ina ninyo eh. Halos supsupin nyo yung tumbong ni Marcos eh. Pag dumura siguro si Marcos, didilaan ninyo yung dura. Ganun kayo, mga medyang pukin ng inang bayaran kayo. Okay, balik na tayo sa mga bata. 1 minute lang naman yun. Pagpasensya nyo na. Sige na, pagpasensya nyo na. Nakakainit ang ulo talaga itong mga media. Ngayon, balik na tayo sa mga bata. Okay? Pwede nyo nang tanggalin ang mga kamay ninyo sa mga bata. Next time po, pagka ganun, imimute nyo na lang.
Magwa-warning na lang ako. Pala ang pakay. Hindi lang naman pala si Bato, dahilan lang yun. Nagkataon lang na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na bigyan lang 72 hours at hindi nabigyan ng TRO. Excuse lang yun. Yung talagang gusto, Noel. Wala nang eleksyon sa 2028. Yun. Uupo ang Pangulo hanggang 2031. Wow, Noel! aba, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya? Sino Walang ibas kung hindi si Marcos. Sino ba makikinabang na Noel? Hindi, wala. Sinasagot ko lang yung tanong Pero ang nagsabi ng Noel si Amy, hindi ako. isip niya na magkaroon ng no election, Senator Amy? Nakalakay, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang Ayaw. problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ng flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayo mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Tapos yung budget, ayan na, yung budget, yung flood control, nahihintuin kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan, lahat yan ihihinto na lang. Kung magkaroon Yung po, pala yun. kung Naku. magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino na yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan lang nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya, ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika Yun. ng 2028? May Correct. 2027 pa naman, tsaka na lang ninyong bagsakan lang kung ano-anong insulto at patawan lang kung ano-anong kaso. Pero in the meantime, hindi ba pwedeng tutukan yung issue? Diyan sa atin, sa Ilocos, yung mangga, pinamimigay ko na lang dito sa Maynila dahil hindi na inaani sa atin, wala naman daw silang pambili ng krudo para itruck sa Maynila at ibenta. Ganyan din sa Baguio, yung pechay, di na, nabubulok lang diyan sa lupa. At sa bukid lahat ng mga inaani. Pagkat wala naman, pambili ng krudo. Tapos, nagtataas na ng bilihin. Nako, maraming problema talaga. Bakit hindi na lang yun ang tutukan? Yun. Nabanggit nyo rin kanina, ayan, totoo yan, Senator Amy, madami nagreklamo niyan. Iba ang focus ng administrasyon. Ayan, Mismo. more on politics yata. Pero bago yan, Oo, talagang very, very, very political masyado. Tapos, yun na lang ang tinutukan day and night. Nako, pambira naman. Paano yung ating mga bat? Nako, minadali kami sa excise tax. Nabigyan daw sila ng excise tax. Hanggang ngayon, hindi naman tinatanggal yung excise tax sa crudo, sa diesel, sa gasolina. Bakit pa kami minadali? Hindi naman pala gusto na, nakailang buwan na tayo. Wala naman. Yung ibang bansa, kung ano-ano ang plano nila, kung ano-ano. Yung ayuda natin, one time, big time, 3,000 pesos. naku, ba't parating nagang si Senator Amy? Anong nangyari sa signal niya? Ayan, Ginugurgur. Yun. Ayan. At wala lang sumunod, walang plano. Doon nakakapiko Okay. Senator Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. So, pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampi niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa? Hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice, parang pinapalabas na pwede na siyang damputin. Samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon naglabas na sila. Pero mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga Yun. batas. Ang Yun, proseso, mismo. pag foreign warrant,
kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC, ang PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan Yun. makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang dami umekselang NBI, umekselang CIDG, kung sino-sino. Dapat yung Hindi, alam nyo, lumalabas talaga ngayon. Walang iba mastermind sa pagkukuha kay Bato ay ang presidente. Wag na natin pagandahin pa yung kwento. Hindi naman po gagalaw si Batibag nang walang utos ng presidente. O sasabihin nyo iba, utos ng sekretary. Hindi naman gagalaw sekretary na walang utos ng presidente. Yung presidente talaga ang gusto magpakulong kay Bato. Ngayon, ang tanong na lang, bakit? Anong motibo? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa doon sa para hustisya. Ulul. Walang hustisyang ganyan. Gusto ninyo talagang maubos ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, sabi ko nga sa inyo, ito yung paulit-ulit namin sinasabi. Doon pa lang sa panahon ni Pastor Kibuloy, doon pa lang, inuunti-unti na eh. Lahat, alam naman ng iba, malaking sinuporta ng KOJC kay Pangulong Duterte financially and sa mga tao mismo. Pati mismo buong network. Kasi alam mo, si Pastor, pag tumulong, todo yan eh. Talagang hindi politiko yan, todo talaga yan. Hindi katulad nung iba. Kaya ito, dito ako na na sobrang nabilib noon kay Pastor. Ito, walang biro ito Kitang-kita nyo naman, siya talaga ang tumulong financially. And yan din naman sinabi ni Pangulong Duterte. Eroplano, helicopter, lahat. Ginamit. Bus. Eto matindi. Nakita nyo nagkaposisyon si Pastor? Hindi. He can demand. Ano lang ang meron sa kanya? Spiritual advisor. Which is because he is a pastor. Di ba? Pero, walang posisyon. Doon ako talaga humanga doon sa kay Pastor. Walang biro yung iba tumulong lang ng 5 milyon, 2 milyon. Ang tindi ng hinihingi eh. Ay, maraming ganyan. Pero ito, sa tindi ng tulong nito, walang hiningi. Kaya nga siya tinanggal eh. Noong una, siya agad ang isa sa mga unang tinarget. Hindi kasi tayo pumalag eh. Kasi marami sa atin hindi pa solve kay Pastor eh. Sa totoo lang, merong mga Duterte supporter na hindi solve kay Pastor. Pero ngayon, napapatunayan ninyo na yung tao ang loyal talaga kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Ngayon, suporta pa rin eh. Makikita nyo naman, hindi bumigay ang SMNI. Kahit na nasa kulungan na si Pastor, marami bumibigay na pagka nasa kulungan na eh. Ito let's be honest, let's be true. Pag ikaw nakulong na, you would do everything para makalabas. You would do everything to have a deal. Sa tingin ninyo, hindi kayang gawin yan with the SMNI as a power, with the financial of the entire church? They can. Pero bakit hindi? Kasi nga, naninindigan para sa bayan. Ang SMNI hindi gumanon. Pansinin nyo. Marami dyan nakaalyado. Halimbawa na lang, yung mga congressman, ang dahilan pa nila, kasi mawawala ng aming distrito. Hindi kami mabibigyan ng dito sa distrito namin. Ang babaw ninyo. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan nyo yung boto. Yun ang katotohanan. Boto ang kailangan ninyo. Hindi yung para matulungan nyo yung distrito nyo. Huwag tayong maglokohan. Kaya mga kababayan, ako'y nananawagan, lalo na sa Visayas at Mindanao. Alam ko, marami tayong followers dyan, mga banateros dyan. Yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte dyan sa Kamara, X nyo yan Kung talaga meron kayong paninindigan, i-X nyo yan sa kahit binibigyan kayo ng pera niyan. Tanggapin nyo yung pera kasi pera nyo yan eh. Pero i-X nyo sa eleksyon. Huwag nyo papanalunin.
Kasi ang daming kaalyado ni BP Sara Duterte, sumipsip kay BP Sara Duterte, inangat ang kamay ni BP Sara Duterte nung panahon nung eleksyon at tinulungan din ni BP Sara Duterte pero inimpeach si BP Sara Duterte sa ngalan ng pera at walang prinsipyo sa buhay. I-bash nyo yan. Hindi, wala namang problema sa ibabash eh. When I say i-bash, i-criticize nyo yan. Karapatan nyo yan bilang Pilipino to criticize your leader. It's your responsibility as a Filipino. Iparating nyo yan sa mga congressman ninyo. Tuloy. PCPC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyu ng ICC, Senator. Pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagkat Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alangan naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit naman natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado walang kwenta, lahat ng abogado walang alam at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito, apakadaming kaso sa senador pa lamang, buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship chairmanship Senator Amy. Ano napag-usapan niyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal at ipapatawag ba ang yung pinsan dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay, lumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa, lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin at higit sa lahat yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila, sina Trigim, Olabia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masingsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipilit na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makakapag-move on eh. Pasok na naman tayo sa budget season. Umpisa na naman sa SONA sa July. Ayan na naman, issue na naman. Kung ano na naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan. Anong mangyayari sa inyong mga kasamahan? Senator Jinggoy, Senator Cheese, at Senator Villanueva. Nakasuhan na sila. Ayan. Ano po ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila? I-affirm ba yung report ni Senator Ping Lacson, yung partial report, o babaliwalain yun? Naku, wala ko na yung balak pumirma doon sa dalawang report. Dalawa na yan tatlo ba na report ni Senator Ping dahil hindi kami naniniwala na ito ang kabuuhan ng ebidensya. Talagang kulang na kulang. Kung maalala ninyo, naglabas pa kami ni Senator Marcoleta ng sarili naming minority report. Pagkat yun nga, bitin na bitin, kulang na kulang. Ang dami talaga parang nag-cherry picking. Pinili lang yung mga interviewin, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya ngayon, under Senator Pia, inaasahan ko na talagang itutuloy na ang inaasahan ng taong bayan na buong-buo ang investigasyon at talagang makikita. Sorry na lang, tiisa na lang tayo. Kung kamag-anak ko, kung kaibigan natin, ganyan Nako. talaga. Kung yan ang ebidensya, sundan natin. Yun. Ayan. Senator, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ayan. Kayo pong mga nasa mayorya ngayon ay perceive na pro Sara Duterte Carpio. Ayan. Magiging impartial po ba ang Senado dito sa gagawing trial, hearing kung matutuloy, Senator Amy? Wala ba kayong bahalak na ibasura ito articles of impeachment? Yun nga ang sinabi nila na uupuan daw namin at pagtatakpan. Pero nakita naman ninyo, naghintay pa kami hanggang lilusob na nga kami. Naghintay pa kami nung gabi para lamang matanggap yung articles of impeachment kasi gustong-gusto na namin tutukan yan na makapag-move on sa economic issues na talagang totoong perwisyo sa bayan. At
Ako, sumumpa ako sa konstitusyon, hindi sa anumang partido o kung sino man opisyal. Kaya ang hustisya at hindi politika ang masusunod. Sana ganyan din ang isipan ng iba sa amin, lalo na yung mga nasa menorya, katulad ni Senator masagal na niyang sinasabi, kay VP Sara. Paano rin yung Ayan, napuputol na. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Alam nyo mga kababayan, sana ho i-share nyo yung video na ito para maunawaan ng mga taong bayan kung ano nangyayari sa atin. At para yung mailantad. Kasi alam mo, pag nailantad itong plano nila na no election, ay naku po, maniwala kayo sa akin, uurong bayag yung mga yan. Kasi nga, nailantad remember, sasabihin ng iba, masyado naman yan yung teorya. Ano masyado? Pag-upo ni Marcos yan ang unang inasikaso yung PI Nakalimutan ata natin kaya hindi ito exaggeration o hindi ito teoryang walang basihan. Tandaan niyo pag-upo ni Marcos, yan ang inuna ng Kamara, PI. Yung People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Pag-upo pa lang. Ngayon, sumunod, ang dami na sumunod, impeachment. Mukhang mag-e-ending sila sa impeachment. Dahil alam naman nilang walang saysay yung impeachment. Ano nangyari? Eto na. Mukhang Noel na, con us. So kailangan talaga nilang makuha ang leadership sa Senate. Kailangan nila makuha yon. Pag hindi nila nakuha yon, may hirapan silang i-push yan con us. Kaya bantayan po natin ang Senado, mga kababayan.